So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ganda nung narinig kong exhortasyon ni Pastor Aro, ano? Kasi talagang this year, no? Bubuhos talaga yung kayamanan, no? Kaya nga yung prayer ko ay nakabase sa kanyang sinabi. Totoo po iyon, mga minamahal. Ang hindi lang ho talaga nakakaranas nito, yung ayaw maniwala. At yung hindi po tumutugon sa kalooban ng ating Panginoon. Pero sa lahat ng mga tumutugon sa kalooban ng Diyos, nalulula na nga talaga tayo eh. Lulang-lula na tayo. Ako ho mismo, lulang-lula na talaga eh. Sa mga dakilang bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya ho, patuloy tayo sa pagdalo, no? At di lamang pagdalo, sabi nga, dapat maaga tayong dumadalo. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Alalunin nyo, pare-parehas na ho tayong nagkakaedad. Aminin po natin. Sabi nga ng mga kabataan, para na akong apam. Kasi yung buhok ko ay iba na ang kulay. Ang totoo ay hindi naman talaga yan ang kulay ng buhok ko, no? Black dapat yan, or dark brown, black brown. Kaya lang nahahalo sa white eh. Kaya nagaganyan ng kulay. Tingnan po sa maganda lalaki sa harapan. So nagiging apam tuloy ako. Kaya hindi nyo masisi kung mga dollar-dollar na yung pera ko ngayon. So aminin ho natin ang katotohanan, marami na ho tayong hindi nagagawa. Aminin po natin. Ako sa aking age na 62, no? Parang 26 lang. Ang dami ko na ho talagang hindi nagagawa. Marami na talaga akong hindi kaya. Hindi ko na pwedeng balikan pa yung mga nakaraan at nakalipas. Amen po ba? Sapagkat because of my age, ano po. And secondly, dapat nga 60 years old, retire na eh. Pero hindi, mas lalo pang dumadami talaga yung trabaho. So hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko at ano yung uunahin ko. May tao pa ho ba rito? Kaya maganda yung challenge ni Mami Anita, ano po. Yung mga bata-bata pa riyan na matibay-tibay pa yung mga tuhod ay kayo ang humayo. May tao pa ho ba rito? Kayo ang humayo na, kayo na ang lumagay, kayo na ang magpastor at magpastora. Amin po ba? O pastor, may tao pa ho ba rito? O isuko na muna yung mga jowa at mga pag-aasawa. May tao pa ho. Hindi pa ako nagbibiro, ha? Totoong-totoo po ito. Kahit ngumingiti lang ako. May tao pa ho ba rito? Kasi aminin natin na may mga tao talaga na because of their age, no? Ay hindi na nila kaya na gawin yung mga nakaraan nakalipas. Amen po ba? Kaya yung mga matibay-tibay pa yung mga tuhod dyan ay kayo na. May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Yan. Iwasan nyo na muna yung mga jowa-jowa, pag-aasawa at pag-aalaga ng mga anak. No? Huwag nyo munang alayan yung mga mahal nyo sa buhay ng mga apo. Alayan nyo muna yung mga mahal nyo sa buhay ng biyaya at makasama nyo sila sa paglilingkod at higit sa lahat ang Diyos ay alayan nyo ng mga kaluluwa. May tao pa ho ba rito? Sa kabilang banda na tayo man ay nagkakaedad na at hindi nakakahayo, may tao pa ho ba rito? Marami pa rin paraan para makapag-evangelize. Araw-araw, napakaganda ng mga nakapost sa KOJF social media. Sa TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. No? Araw-araw ating panuorin yan at basahin. May tao pa ho ba rito? Para lalo tayong lumalim. Gawin na po natin ito ngayon. At ishare mo ng ishare yan. At sa lahat ng kakilala, kaibigan mo, kapatiran, kamag-anakan, ishare mo. Ganon ang gawin mo. May tao pa ho ba rito? May nakikinig pa ho ba o wala? Sabi ko nga sa mga kapatiran, mag-invite ka ng 200. Yung 200 hindi nakapunta, kalahati lang. Di may 100 lang napapunta. O mag-invite ka ng 200, 1/4 lang ang nakapunta, di may 50 ka na napapunta. O mag-invite ka ng ng 200, ang nakapunta, 1/8 lang, di may 25 ka na napapunta. Kung ang nagpunta is 1/8 lang, di may 6 ka na napapunta. Kung 132 lang, di may 3 ka pa rin. Kahit isa lang sa 200 ang inimbitahan mo, napapunta mo, at least may isang pumunta. May tao pa ho ba rito? Kung wala kang iniimbitahan, walang pupunta.
Kasi hindi ka nag-imbita eh. Pero kung nag-imbita ka, hindi pa pwedeng walang pupunta. Amen po ba? Walang sumasagot. So damihan mo yung iimbitahan mo sa paanong paraan. No? Yung mga matitibay pa yung mga tuhod dyan, ay humayo kayo. May tao pa huwa rito. Walang sumasagot. Yan. Pangalawa, kung mahihina na yung mga tuhod, marami pa rin paraan. I-text mo sila, tawagan mo sila, i-message mo sila. Paganahin mo ang cellphone mo. May tao pa ho ba rito? Paganahin mo. At ako, yan ang ginagawa ko. Ano po? Yan ang ginagawa ko. Kasabay ng physically, patuloy pa rin ako sa paghayo. At sa patuloy sa maraming ginagawa. Dangat nga lamang, sa dami ng inaasikaso, hindi ko na maasikaso ang lahat. Noong nakaraan lang ay napalipad tuloy ako ng Mambusaw Cafe sapagkat namatay yung auntie ko. No choice ako kundi lumipad. Para naman iligtas yung mga karilyo doon sa Biaklan doon. At first time kong na-meet yung mga kamag-anak ko na hindi ko sila na-meet kahit kailan. At first time ko lang silang nakilala. So at least naligtas ko sila nung ako'y nagpunta roon. May tao pa ba rito? At ngayon yung pinsan ko naman patay, nakaburol pa rin ngayon, di pa ako nakakapunta. Eh minsan kasi, masarap kasi ang kasiyahan tuwing holiday season eh. Marami kasi, ang hirap pagsabihan. Kaya marami sa holiday season na ito na nakaraan, ang daming namatay sa totoo lang po. May tao pa ho ba rito? So yun, kung tayo po ay matibay-tibay pa yung mga tuhod, no? Umayo, no? At may pangako ang Diyos sa masaganang biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos, malulula tayo. Pangalawa, kung hindi na natin kayang humayo at limitado na tayo, andyan pa rin naman yung pagtitext, pagtatawag, pagbibinsahe, di ba? Pagre-repos. Pagganahin mo cellphone mo. Ang dami namang mamurahing cellphone ngayon eh. Kagaganda pa at maaayos naman, no? Kahit wag mo nang tingnan yung mga pangalan nun. Hindi naman mahalaga yung pangalan eh. Ang mahalaga, nakaka-text ka, nakakatawag ka, di ba? Nakaka-message ka, yun na importante. Hindi naman mahalaga kung Rolex ang relo mo. Yung ordinaryong relo mo, nakakapag-bigay naman ng tamang oras. So, ganun din, gamitin mo cellphone mo, mag-text ka, tumawag ka, mag-pray over ka. Ako po, hindi ko na talaga magawa ang maraming bagay eh. Kaya nagpe-pray over ako, cellphone na lang eh. Dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, cellphone na lang. Kagaya nung auntie ko na dying na, no? Tinawagan ko. Nasa Mambusaw Capiz yun. Yung isa naman nasa Sapang Palay, Bulacan. Yung isa naman nasa Antipolong pinsan ko, tinawagan ko. Ang daming paraan para tawagan mo ang kaibigan mo at makamahal mo sa buhay, no? Kaya gamitin po natin yung ating mga cellphone. May tao pa ba rito? Kasi ang marami kasi ang cellphone nila, ginagamit nila sa gaming eh. Opo, ginagamit nila kasi sa gaming yung cellphone nila eh. Oh. Gamitin nyo yung cellphone nyo para mag-pray over, mag-evangelize, mag-follow up. Oh, huwag nyo gamitin yung cellphone nyo sa gaming. Okay lang yan, paminsan-minsan, once in a while, para ma-refresh yung isip mo. Pero pag na-addict ka na rin, yun ang mahirap. No? Huwag niyong gamitin yung cellphone niyo sa kung ano-ano. Okay lang na manood ng ibang bagay. Kasi para ma-refresh ang utak mo eh. Kasi ako naman, ginagawa ko rin yan eh. Para ma-refresh yung utak ko. Pero pag na-addict ka rin, yun ang mahirap. Naunawaan po ba ninyo ako? So ulitin ko po, number 1, yung matitibay pa yung tuhod, humayo. Number 2, yung mga hindi na matitibay ang tuhod, basa, nood ng KOJF Church, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. I-report, reshare. Tapos tawagan mo ng tawagan sila, sharean mo ng sharean, kontakin mo ng kontakin. Wala kang patakasin. Huwag mo silang patakasin. Kasi people are dying without God. Hanggat buhay tayo, ginagamit tayo ng Lord mightily effectively. Amin po ba? Pangalawa, prayer. Walang tigil ng pananalangin si Ana. Kung babasahin nyo ang Lucas 2, si Ana, biyuda. At si Ana, crush lang ang ginawa niya, hindi na siya nag-asawa. Ang ginawa ni Ana, nag-pray. Nakikinig pa ba tayo? Walang tigil si Ana ng kape-pray. So yun ang gawin natin. Nagkakaedad na tayo, pray. At kung kaya natin mag-fasting tayo. Amen po ba?
May tao pa ho ba rito? Nawaan